Paano nga ba mag-update ng email address para sa ORUS registration online? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung ORUS account ko kung saan meron na akong account na kapag login na tayo successfully. At para magawa ito, i-make sure nyo lang na yung recording nyo sa BIR ay tama, especially yung sa email address. So in this video, pag-usapan muna natin kung paano nyo nga ba ma-update yung record niyo. Nandito tayo sa website ng Taxpayer Registration Related Applications. So kung mapapansin nyo, may hiwalay pa na website para sa transaction na to. Yes, hindi kasi siya pwede gawin sa ORUS. And dito naman sa TRRA portal nila, parang guide to kung ano yung gagawin mo or ano yung i-email mo doon sa BIR mismo. Ang pinakagagawin mo kasi ay magpapadala ng email doon sa BIR or sa RDO kung saan ka nakaregister. Ito yung step na yon. Tulad ng sabi ko, guide tong nasa TRA, pipili ka ng transaction na gagawin mo o yung purpose mo. At ang gagawin nga natin ay ang pag-update ng email address using Application Sheet Form S1905. I-click natin yan at magpapakita rito yung requirements. Unang-una, yung registration update sheet. Pwede siyang i-download by clicking this link. At ito na yung form. Lalagyan mo lang to ng TIN number mo. Kung wala kang branch or hindi ka aware, most likely 000 lang yung nakalagay dito at ilagay na rin yung sa RDO code. Normally, kung saan ka nakatira, doon yung RDO mo. Pero i-double check mo na rin lalo sa mga locally employed na matagal ng empleyado at hindi nakabisado kung saan yung RDO nila. Pwede nyo i-double check sa HR ninyo. Pero sa mga freelancer, sa mga business professional, normally kung saan ka nga nakatira, doon yung sa RDO. Unless may special case tungkol dyan na sa ibang lugar pala kayo nakatira before at hindi nyo pa napa-update yung sa RDO ninyo. Next naman ay yung sa pangalan ninyo at dito na ilalagay yung sa email address. Kung sakaling may changes din sa cellphone number ninyo o sa tirahan, i-update na rin dito. Kasi ang purpose ng form na to, katulad ng nakalagay dito, ay for account enrollment sa ORUS or Online Registration and Update System. Pero kung mag-update ka rin ng record na required for Taxpayer Registration System, pwede nyo na rin isabay dito. Next naman ay kumpletin na lang yung place of birth, yung pangalan ng parents, kung may details about sa spouse or kasal na ilagay na rin dito. Also, kung merong authorized representative, ilagay din dito. Pero since online naman to, mas maganda na ikaw na rin yung mag-process at pirmahan na to, lagyan na rin ng date dito sa bandang kabila. Next naman ay government ID or birth certificate kung walang government-issued ID. Also, para sa mga kinasal na female taxpayer, kailangan din ng marriage certificate kung hindi pa updated yung record niyo. Balikan ko lang very quick yung government-issued ID. Ito yung list of valid ID na tinatanggap ng BIR. Pwede yung PhilSys ID o kung wala sa alinman dito na ID, tinatanggap ang birth certificate. Pwede kayong maka-order nito online sa PSA mismo. Kung may representative naman, kailangan ng SPA or Special Power of Attorney at government-issued ID na rin nung representative. Close natin to. Select the frontline service you want to avail for this application. So, piliin ulit natin yung sa step 1. Para naman sa step 3, ito na yung para magiging body o yung laman ng email natin. Ilagay ko lang dito yung pangalan. Tandaan na merong sinusunod na format para dito. At ito siya, last name, first name, middle name naman if individual. Kapag corporation or non-individual, yung registered name. Next naman ay yung sa RDO. Pipiliin nyo kung saan kayo nakaregister na RDO nga. Halimbawa, itong sa Cubao. And then, scroll down lang natin. May subject na rin dito. Mas madali nga naman mapaproseso kapag malinaw agad yung nakalagay na purpose doon sa subject line. And then, kapag okay na lahat, pwede nyo i-click itong email your application. Pero ang gagawin ko ay i-open ko na lang yung sa Gmail account ko. Ito yung Gmail account ko. Click ko lang itong compose. At punta tayo dito sa BIR. I-copy ko lang lahat ng information na meron dito. Yung sa email address, maging sa subject line. So, okay na. Meron akong pagpapadalhan at subject line na rin dito. Next naman ay i-compose na natin yung laman. I-make sure na i-attach dito yung mga requirements, government-issued ID, at yung na-fill upan na 1905 na form. Ito na yung email, and then lagay ko na lang dito yung
name ko. Kung okay na, i-click na tong Send. At kapag napadala nyo na nga, hintayin nyo na lang yung email na manggagaling sa BIR. May mga pagkakataon na hindi agad sila makakapag-reply. Sa ibang transaction na ginawa ko sa kanila, nakakapag-reply naman agad sila, pero minsan, katulad nitong transaction na ginawa ko, kailangan ko pang mag-follow up sa kanila. Also, medyo binago ko na rin nga pala yung content bago ko i-send. Nilagay ko rin yung specific na issue ko na hindi ako makapag-generate ng Digital Tin ID. Pero applicable din to para doon naman sa mga hindi makapag-sign up or nagkakaroon ng error kapag gagawa ng account sa Aurus. And nag-follow up nga ako sa kanila, naka-receive ako ng another email na ipapakita ko naman later. Pero kasabay ng email na yun ay nagsabi rin sila dito na if problem still exists, kindly call this number. So, pwede mag-email at pwede rin tumawag sa kanila kung sakaling hindi talaga ma-resolve yung issue. Ito yung isang email na na-receive ko pa, system-generated ito kung saan napadala sa akin automatically nung nagkaroon ng changes sa record ko. Although hindi ito sinabi doon sa email ng BIR officer mismo, pero through this separate email, nakita ko na in-update yung general details. At additional information na din na ang purpose ko kung bakit ako nag-email sa kanila ay para nga naman maayos yung issue ko sa Aurus. Yung sa akin, yung sa pag-generate ng Digital Tin ID na nagkaka-error. Pero again, applicable din to kung sakaling hindi rin kayo makapag-sign up sa Aurus account inyo or hindi makapag-create na account, umpisa pa lang. May pagkakataon na pwedeng ma-resolve yung issue via email agad or sa pagtawag sa kanila. Pero sa akin, ang ginawa ko ay pumunta na lang din ako sa branch para mas maintindihan pa talaga yung issue ng account ko para ma-explain ko na rin sa inyo. So, i-share ko siya dito very quick. Katulad nga ng sabi ko kanina, nag-email muna ako sa BIR, yun yung step 1, hoping na ma-resolve yung issue. However, nung chinek ko yung sa Aurus account ko, nag-generate ako ng Digital Tin ID, nagkakaroon pa rin ng mga issue. That's why, ang ginawa ko ay pumunta na ako sa BIR branch. May iba rin akong purpose doon at sinabay ko na nga yun sa Aurus. At sa sumunod nga na pagpunta ko, in-update na hindi lamang yung general details, maging yung sa contact information yung email. Nung tinanong ko sa kanila kung ano yung naging problema kasi nga sinabi ko na nag-email na ako dati, pareho pa rin yung issue. Ang sinabi nila na yung email address ko pala ay naka-label as personal. Dapat naka-label na pala siya as business yata or professional. So, pwede nyo i-double check sa kanila kung ano yung saktong label. Medyo nakalimutan ko lang. Pero basically, tama yung information ko, tama yung email address, phone number, yung labeling doon sa info ko ng email address ang nagkamali. And then, hindi ako umalis sa branch, nag-login ako sa Aurus ko at nung chinek ko, nagkakaroon pa rin ng issue. So, nung dinouble check ulit ng officer, yung sa record ko, in-update na rin yung sa address. In-explain niya doon na yung address ko ay dapat pala nakadeclare hindi lang doon sa personal information ko, kundi sa business information ko na din. So, gano'n yung nangyaring issue sa akin. Nung dinouble check nila yung record, tama naman lahat, kaya siguro hindi siya madali na resolve. Ang medyo nagkulang lang ay yung labeling ng info, katulad ng sa email address. At dapat yung address ko, although nagpapakita naman sa system, pero dapat nakadeclare siya twice, not only doon sa personal information ko. So, hopefully, na-capture ko ng maayos yung pagkaka-explain sa akin. Pero sa side ninyo, kapag pumunta kayo sa BIR, kapag pinaayos ninyo yung sa record ninyo, huwag kayong aalis hanggat hindi na-fix yun sa Aurus para ma-check nila kung ano ba talaga yung naging issue at manaraw pa nila kung ano pa yung mga dapat na i-resolve aside sa mga unang step na ginawa nila kung sakaling hindi agad na-address yung issue. And finally nga, kapag nag-login na kayo sa Aurus, dito, wala nang error. Pag nag-generate din kayo ng Digital Tin ID, view your Digital Tin ID. Magpapakita na rito yung Digital Tin ID ninyo. Pwedeng mag-load lang siya ng mga few seconds to few minutes pero eventually wala nang error. Makakakuha na kayo ng Digital Tin ID after nyo makapag-successful create na account dito sa Aurus. At sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong mga nasa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!